Hindi niya kailangan sumama sa politika. Gayong makapangyarihan siya, sabi niya eh. Sa kanya nga yung mga kaluluwa natin, sabi niya, di ba? Okay, isang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko baga kababayan. Muli po, nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programa. Ang reaction mo, birada ko. Okay, bago po tayo mag-upisa mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao na lagi po natin nakakasama dito po sa ating programa. At syempre, ganoon din po sa ating mga solid po na Epifanio supporters at syempre sa ating mga kababayan sa abroad at gayon din ang ating mga bagong mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Syempre, binabati din po natin ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang ating minamahal House Speaker Martin Romualdez, maging ang ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa ating magpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon ito po si Kibulok, ha? Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, kung maalala po ninyo, di ba? Kaya po tumakbo ito ng pagka-senador dahil nga po sa alam naman natin kung ano yung kanyang plano. Kasi nakikita nga niya na kapag may kapangyarihan ng isang tao dito sa ating bansa, maaaring magawa ng manipulasyon yung kasong kanyang kinakaharap. Katulad po nitong ni Jingo Estrada, 'di ba? May kinakaharap siyang plunder, may kinakaharap siyang mga kaso. Pero ano nangyari? Dahil nga siya ay senador, bumaba yung kanyang mga kaso. Nagulat na lang tayo kita nyo naman, di ba? Na talagang 100% na matibay ang ebidensya na talagang nagnakaw siya. Pero dahil siya ay senador, yun, nagulat na lang tayo. Di ba? Yung mga kaso niya ay piyansado. Yung mga kaso niya di ba? So, tumakbo po siya nag-file siya ng COC. So, nagulat din ako na itong COMELEC ay tinanggap yung pagpa-file ng COC nitong taong ito. Pero ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin hindi na rin kataka-taka. Siguro kasi alam naman natin nasa bansa tayo ng Pilipinas, no? Nasa bansang ito na kung saan basta mapera ka, may impluwensya ka, kilala ka, 'di ba? Bilyonaryo ka, marami kang pwedeng bayaran. Marami kang pwedeng suhulan, marami kang pwedeng lagyan para lang, diba, magawa mo yung gusto mo. So walang posible dito sa ating bansa basta may pera ka. Pero ang maganda lang nito mga minamahal ko mga kababayan, sa kabila ng kanyang mga ginagawa, sa kabila ng kanyang mga, alam niyo na, yung mga diskarte niya para makalusot lamang sa kanyang mga kasalanan, hindi po pinahintulutan ng Diyos. Hindi po pinahintulutan ng Diyos na siya po ay magwagi, no? Alam naman natin, di ba? Nakakatawa nga kasi biro nyo, siya daw ang sa kanya daw yung mga kaluluwa natin. Kanya sinabi niya mismo yun. Sinabi niya sa kanya yung mga buhay natin, sa kanya yung buong mundo. So ibig sabihin, hindi naman pwedeng mapunta sa kanya yung buong mundo kung hindi siya makapangyarihan. So tataka nga ako, bakit siya na yung makapangyarihan, tatakbo pa siya ng pagkasenador. 'Di ba? Hindi niya kailangan sumama sa politika. Gayong makapangyarihan siya, sabi niya sa kanya nga yung mga kaluluwa natin, sabi niya, 'di ba? So dito makikita niyo na talagang bulaang ang propeta to. Napakasinungaling na propeta to. 'Di ba? Kaya napakadelikado na magkaroon ng posisyon to sa ating gobyerno. Napakadelikado po talaga. Napakabobo na lang talaga ng mga tao kung boboto sila sa taong ito, 'di ba? Na kung saan ginagamit yung kaalaman sa Biblia para lamang po manloko, para lamang po iligaw ang taong bayan sa katotohanan, sa totoong aral ng Diyos. 'Di ba? Alam naman natin
Kahit tanungin nyo yung mga kaparian, mga ministro ng Iglesia ni Cristo at iba pang mga reliyon, lalong-lalo ni mga ibang pastor. Talagang isa lang sasabihin nila, huwad na taong ito. Kung sa kanyang pagiging religious leader, isa siyang huwad, lalo na kapag siya pa ay naging, lalo niyang magagamit, di ba? Lalo niyang magagamit sa kasamaan yung kanyang kapangyarihan. Di ba? Mga kababayan ko, nakakatawa talaga tong taong itong si Kibuloy, ano. Talagang grabe, talagang may sayad na talaga sa ulo to. Pero ganoon pa man, ayon po sa ating nakalap na impormasyon, itong si Kibuloy ay talagang baksak po sa sorbi po ng Fools Asia, 'di ba? Baksak. Parang kung di po ako nagkakamali, nasa ano lang to sa 100% nasa 21 lang. So lumalabas na kumbaga sa talagang wala, parang ano lang to. Mas mabuti pa nga siguro yung hindi kilalang tao, mas matataas-taas pa yung kumbaga yung rating sa Sorbi ng Pulse Asia, no? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, hindi na rin katakataka dahil tulad nga ng sinabi ko, mga minamahal ko mga kababayan, napakalaking napakalaking katangahan kung mayroong magtitiwala sa taong ito, gayong lahat ng kademonyohan, katarantaduhan ay nasa kanya na po, mga minamahal ko mga kababayan, di ba? Pero ganoon pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kung paanong pinahintulutan ng Diyos na siya ay makulong dahil nga sa kanyang mga kasalanan, naniniwala din po ako na hahadlangan ng tunay na Diyos itong kanyang mga hakbang. Alam naman natin na yung mga hakbang ni Kibuloy ay alam natin na ito po ay para lamang po ay maligtas niya ang kanyang sarili, para lamang po lusutan yung kanyang mga pagkakasala. Alam nyo, para sa akin, kung totoong mayroong banal na espiritu ito, kasi may nabasa ako sa Biblia na hindi niya kailangan ng kahit anong mga pamamaraan, magtago, magganito, magganyan, di ba? Magsalita lang siya, magigising ang lahat sa katotohanan. Magsalita lang siya, magpakita lang siya ng himala, magpakita lang siya ng mga bagay na kung saan talagang masasabi mong siya'y lingkod ng Diyos. Hindi na kailangan ng mga kung ano-ano pa hindi na kailangan gamitin niya yung bilyon-bilyon niyang pera. Hindi na kailangan magbayad pa ng mga taong magrarally para manggulo dun sa EDSA. Di ba? So dito, mga minamahal ko mga kababayan, alam naman natin na itong si Kibuloy ay marami pong kinakaharap na kaso. No, alam natin 'yan dahil nga po sa rapist po ang taong ito. Rapist, mapang-abuso sa mga kababaihan, lalong-lalo na sa mga kabataan, na kung saan kinukuha niya yung puri ng ating mga kababayang mga kababaihan. Lalong-lalo na po pag may kapangyarihan to. Naku po, kalunos-lunos po talaga ang sasapitin ng mga kababaihan dito. Lalong-lalo na pag may kapangyarihan to bilang isang senador. Diba? So, tama lamang po yung ginagawa ng ating mga kababayan, tama lamang po yung inyong desisyon na wag po itong suportahan. Dahil alam po ninyo, pag ito po ang naging senador, Diyos ko po, katakot-takot na kademonyohan po ang gagawin nito. Sa kanyang pagiging religious leader mas masahol pa sa demonyo yung kanyang ginagawa, lalo na pag naging senador ito. Diba? Kaya nga, salamat po sa mga Pilipinong nakikipagsimpatya po sa amin, na nakikipaglaban para po sa mga minulestya, para po sa mga kababayang binaboy ito pong ni Kibuloy. Salamat po sa inyong lahat sapagkat hindi po kayo nagpapadala sa kanyang mga ginagawang mga kung ano-ano, 'di ba? Meron nga siyang mga ginagawa na makakaligtasan daw siya. Putang ina mo ka, Kibuloy. Tang ina mo. Gago ka, demonyo ka. Pinagmamalaki mo na makakaligtasan ka. Ang tanong, makatao ka ba? Makadiyos ka ba? Makabansa ka ba? Hindi namin kailangan, Kibuloy, yung mga ginagawa-gawa mo ngayon. Kahit ano pang gawin mo, Kibuloy, hindi kayang pagtakpan, hindi kayang
hindi kayang bayaran ng mga ginagawa mo ngayon, yung pinaggagawa mo sa mga kababaihang binaboy mo. Number one na dyan, hindi kayang bayaran ng yung pagpapanggap bilang Diyos. Yung mga ginawa mong panluloko sa taong bayan. Akala siguro ni Kibuloy, mga kababayan ko, maluloko niya ang taong bayan. Akala niya siguro, bulag at tanga na lang talaga tayong mga Pilipino. 'Di ba? Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Kibuloy. Mabubulok ka sa kulungan kang hayop ka. Wala ka nang magagawa sapagkat Diyos na tunay na ang gumagawa ng paraan para matigil yung iyong kasamaan. Diyos na tunay na ang gumagawa ng paraan para matigil na o matuldukan ang iyong mga kahayupan, lalong-lalo na sa ginagawa mo pamumulestya o pangre-rape sa mga kabataang babae. Kaya yung mga pangarap mo, Kibuloy, huwag mo nang ituloy yan dahil talagang ito na yung oras para managot ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Alam nyo mga kababayan, kaya ako sinasabi to dahil matindi po ang galit ko sa hayop na to. Matindi po ang galit ko sa hayop na to. Unang-una, kaya matindi galit ko sa hayop na to, yung lang sabihin niya sa kanya yung kaluluwa natin, sa kanya yung buhay natin, sa kanya yung buong mundo. Parang sinabi niya na, na siya yung lumikha sa ating lahat. 'Di ba? Ba't niya sasabihin sa kanya ang buhay natin? Ba't niya sasabihin na sa kanya ang buong mundo? Kung hindi siyang lumikha nito. Ang tanong ko sa inyo mga kababayan, papayag ba kayo na isang rapist na katulad niya ang magsasabi sa kanya ang buhay natin, sa kanya ang kaluluwa natin? Sige nga, papayag ba kayo? Kayong mga taga-iglesia ni Kristo, papayag kayo na ang buhay ninyo, mga kaluluwa ninyo kay Kibuloy? Kayong mga maka-Duterte, tanong ko lang sa inyo, papayag ba kayo? Kasi sinusuportahan nyo si Sara na kung saan sinusuportahan si Kibuloy. Naniniwala ba kayo na yung kaluluwa ninyo, buhay ninyo, yung buong mundong ito sa kanya? Kung totoong sa kanya ang buong mundo, bakit kailangan niya magsenador? Hindi ba sapat yung kapangyarihan niya? Bakit kailangan niya pang magsenador? Hindi niyo ba naiisip yun? O talagang sadyang mga bayad kayo, kaya nagtatanga-tangahan kayo, nagbubulag-bulagan kayo? Alin doon ang totoo? Saan doon ang tama? Tandaan ninyo, ang sino mang sumusuporta sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Sara, kay Bato, kay Bongo, na sumusuporta kay Kibuloy, mga taong bayad yan, sigurado. 100% mga bayad yan. Kasi ito lang yung napakasimpleng tanong So ibig sabihin, dahil sumusuporta ka kay Bato, na sumusuporta kay Kibuloy, sumusuporta kayo kay Digongyo, kay Sara, na sumusuporta kay Kibuloy, so naniniwala kayo na siya nga ang may-ari ng buhay ninyo, siya ang may-ari ng buong mundo, siya ang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Diba? Ganun lang naman yun Ganun lang kasimple. So, mga minamahal kong mga kababayan, magkaisa po tayo. Lahat po ng hindi naniniwala na si Kibuloy ang nagmamayari ng ating kaluluwa. Lahat po ng mga Pilipinong hindi naniniwalang si Kibuloy ang may-ari ng ating buhay. Magkaisa po tayo para hindi po ito magkaroon ng kapangyarihan. Magkaisa din po tayo para wag pong magkaroon ng kapangyarihan yung mga kaalyado ni Kibuloy na pumuprotekta po sa kanya. Lalong-lalo na to si Robin Tanga, si Bato de la Rosa, si Bongo. Diba? Alam nyo kung hindi po sindikato tong mga to, dapat alam na agad ni Bato Teka, paano naging sa'yo ang buhay ko? Paano naging sa'yo ang kaluluwa ko? Teka, pag-usapan natin yan. Lalong-lalo na to si Robin Tanga. Diba? Muslim siya. Nag-aaral siya ng Quran. Alam niya ang aral ni Allah. Pero bakit? Parang pinagtatanggol niya si Kibuloy. Anong dahilan? Dahil membro nila sa sindikato si Kibuloy na kumikita ng milyon-milyon, daan-daang milyon kada buwan sa pang-i-scam gamit yung kanyang mga membrong pinupursigi nilang mamalimos sa buong mundo na nagkukunwaring mga may kapansanan. Diba? Mga kababayan ko, tandaan ninyo,
Lahat ng mga politikong sang-ayon at kumakampi sa mga Duterte na kumakampi naman kay Kibuloy, yan po ay isang sindikato. Paano ko masasabing sindikato? Ang sindikato po kasi kahit alam nilang mali na ang ginagawa nila, mali ang ginagawa ng kasama nila, masama ang ginagawa ng kasama nila, dahil sila ay sindikato, ibig sabihin magkakasabot yan, magkakaisa yan. Kaya kung anong ginagawa, tingnan nyo ha, alam ni Robin Padilla na totoo yung sumbong ng mga membro ni Kibuloy na nakaranas sa kanya ng kalupitan, pang-aapi. Pero anong ginagawa ni Robin Padilla? Nagiging abogado siya ni Kibuloy na isang rapist. Hindi na rin katakataka. Kaya nga nag-Muslim yan si ano eh. Kaya nga nagbalik Islam yan si Robin Padilla dahil gusto niyang makadami. Gusto niyang makatikim ng iba't ibang klaseng babae. Yun ang motibo niya. Hindi naman talaga yan nag-Islam dahil sa motibo niya ganito, maging tapat kay Allah. Dahil kung tapat siya kay Allah, dapat siya na mismo ang nagsabi kay Kibuloy na sinungaling ka. Hindi ikaw ang tunay na Diyos, walang iba kundi si Allah. Kung siya ay talagang diehard sa Muslim, sa kanyang aral o sa aral ng Islam na nalalaman niya, nakukuha niyo lalong-lalo sa mga kapatid natin mga Muslim. Di ba? Oh. Yung mga imam, tanungin niyo yan. Yung mga haji, tanungin niyo yan. Isa lang sasabihin yan, bulaang propeta. Isang shirk si Kibuloy. Pero bakit si Robin Padilla na nagsasabing siya ay Muslim, bakit hindi niya masabi kay Kibuloy na isa kang bulaang Diyos-Diyosan? Paano mo nasabi sa'yo na ang buhay naming mga Muslim ay sa'yo? Paano mo nasabi na ang kaluluwa naming mga Muslim ay sa'yo, samantalang kay Allah lang ang buhay ng tao? Siya lang at wala nang iba. Diba? Pero dahil si Robin Padilla ay sumama sa sindikato, ayun, naging bulag bingi siya. Hindi niya ginagamit yung aral ni Allah na natutunan niya. Diba? Bakit hindi siya makapagsalita? Bakit hindi siya makapagsalita kay Kibuloy? Na mali si Kibuloy, mapagpanggap si Kibuloy kasi napakinabangan niya si Kibuloy. Ganun lang naman yun eh. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga sumasama sa mga Duterte kay Kibuloy, masasama ka sa sindikato, mga kababayan ko. Kaya nga nakakalungkot. Pero ganun pa man, alam ko na magwagi man sila sa una, ang ending naman yan ay yung kanilang katapusan na kung saan diba? Alam naman natin na sa dulo ang kabutihan, katotohanan pa rin ang magwawagi at hindi ang kasamaan. Kaya para sa akin, inaasahan ko na po talaga na hindi makakalusot itong si Kibuloy, sapagkat napakademonyo po talaga ng taong ito, na kung saan ginagamit lamang po niya yung kanyang pera para lamang po magkaroon ng kapangyarihan. Pero ganun pa man, tulad ng sinasabi ko, magkaisa po tayo na huwag nang bigyan ng posisyon yung mga kaalyado po ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan kumakampi po sa isang taong huwad, sa isang Diyos-Diyos ang huwad, katulad po ni Kibuloy. So muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ng bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.